Hello everyone, this is Architect Channel, sharing architectural tutorials, design, and on-the-spot travel vlogs. Today's episode is all about on how to calculate the size of window needed in a space or a room, understanding the building code about light and ventilation. Okay, let's begin. Dito sa floor plan natin, ito pa rin yung gamit natin. Bali maghahanap tayo ng space na i-calculate natin yung size ng window na required as per building code. So, ito yung pipiliin natin, yung dining area. Itong part na to. Yan. Before that, there are many types of windows in designing a house or a building. One example is yung sliding window and yung owning window na usually ginagamit sa toilet or bath. Ngayon, ito na yung napili natin. I-calculate natin kung paano ba ang tamang sukat ng bintana para satisfy natin yung light and ventilation as per building code. So ganito yung design ng windows natin, guys. So yan. Meron siyang frame. Yan, 5 cm yung frame niya. Tapos yung pinaka window mismo, bali natin sa gitna. Sliding window siya. Yan. Slide. Tapos ang standard size niyan ay i-calculate natin. Pero ang height niyan as per building code from FFL, finished floor line, 0.90 or meters to, no? Or 90 centimeter. Tapos ang height niya is 1.2 meters or 120 centimeter. So ito fixed to, guys, kasi ang total height nito ay 2.1 ang total niyan. 2.1 meters. Ito yung size din ng pintuan. Ang standard size kasi ng pintuan is 2.1. So bali pantay yan. Bali pantay yung pintuan natin tsaka yung pinaka height ng ating window. Okay, guys. So ngayon, ang kukunin natin yung light and ventilation. So yung size nito magbabase dun sa computation natin. Okay, guys. Yan. So dalawa, light and ventilation. Ano ba yung light? Ito yung natural light na galing sa araw. Bale, ito yon yung pinakabuong window.
Yun yung light na mapoprovide ng window sa isang room. Yan. Ngayon, yung ventilation. Ito naman yung ventilation. Either itong part na to, itong one panel, kasi sliding siya. Kasi pag binuksan mo yan, yung isa nakasara. So, bali 50%. No? Either ito or ito. Ngayon, calculate natin tong size nito. Kasi varies to eh. No? Varies din to. Itong part na to. So, ngayon guys, paano ba kukunin yung light? Ito yung 10%. 10% as per building code, National Building Code of the Philippines, NBCP. Tapos sa ventilation, 5%. 10%, 5% sa isang room. Ganito pag-calculate niyan guys, para at least ma-satisfy natin yung required size ng window para sa isang kwarto or a room. Balik tayo dito guys sa plano. So unang gagawin natin, kunin natin yung area ng dining area by square meters. So 3 by 2.5 area, dining area. Ang sukat ng dining area natin is 3 by 2.5 meters, no? Ang area niyan is 7.5 square meter, or ganito pagkakasulat yan, 7.5 meter square. Ngayon, kunin natin yung required 10% para dito sa 7.5 na light. Required 10% light ng isang kwarto dito sa kwarto na to, yung area niya. Ang solution dyan ay space times 10% light, tapos divide natin ng 100. Ang sagot dyan guys is 0.75%, no? Ito yung required na 10% light sa isang kwarto, 0.75%. Ngayon, kukunin naman natin yung required na 5% ventilation. Okay, ang formula is space times 5% divide 100 is equals 0.375%, or pinaka mas mabilis na gawin natin yung 7.5 times 0.10. Ganon din yung sagot dyan, or dito 7.5 times 0.05, same din yung result nya. Ito yung pinakamabilis na paraan. Okay, ngayon meron na tayong required. Titignan natin yung provided, kung ilan yung width ng bintana natin na dapat natin i-provide. Minimum, pwede tayong lumaki doon, humaba, as long na pasok tayo doon sa required 10% and 5%. Okay, so para makuha yon, kunin natin yung area nung nung dining area para sa light. So provided so yung area natin 7.5
square meter. Ang formula guys, para makuha natin yung i-assume natin na example, naglagay tayo dito ng 1.2 meters. Dito yung hati niya, 1 panel, 0.60. Ngayon, i-check natin tong area na to para sa light. 1.2 by 1.2. Yun yung area natin para sa light. Itong buo na yan. So sa light is 1.2 times 1.2. Area niyan is 1.44 square meters. Ngayon, ang formula, window yung nakuha natin, tapos divide space para sa isang kwarto, yung area ng kwarto natin, and then multiply by 100. Ang sagot dyan ay, tignan natin, 1.44 SQM space 7.5 times 100 equals 19.2%. So, yung nilagay natin na 1.2 dito, pasok siya. Kasi yung required lang dito, is 0.75%. So, ang na-apply natin, na-provide natin, 19.2%. So, pasok siya ang size niya. Okay guys. Basta na-provide natin yung minimum required. Okay. So, ito yung light. Yan yung light. Pupunta naman tayo dun sa ventilation. Ito na yung provided guys ha. Meron tayong required doon. Meron tayong provided. So dun sa provided natin, ito yung kukunin nating isang panel. Kasi once na in-slide mo yung isa, so naka-fix to. Hindi siya pwedeng magsabay. Okay, so bali 50% lang. Kunin natin tong 60, multiply mo ng 1.2. So 0.60 times 1.2 is equals to 0.72 square meters. Ngayon, same formula, window times space, divide space times 100. Ang sagot dyan guys, tingnan natin, 0.72 divide 7.5 times 100 is equals to 9.6%. So ang required natin, ito 0.375%. Ang na-provide natin is 9.6%. So pasok siya. Pasok yung nilagay natin na 60 dito. Yung sukat na 60 para sa ventilation. Okay guys. Yan. So lagi natin tatandaan, kapag maglalagay tayo ng bintana para sa kwarto, meron siyang dalawang purpose, yung light and ventilation. So ulitin ko, yung light, yun yung liwanag galing sa araw na natural, tapos yung ventilation na passive cooling, yung hangin na papasok sa kwarto na natural. Sana guys nagustuhan nyo yung topic natin ngayon about light and ventilation. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video.